Sabi ni Nicholas Koopman, si BBM lang daw ang may karapatan na magpauwi kay Digong sa Pilipinas. Paano makauwi kung ang mga ICC investigator ay nasa Pilipinas na? O, pakinggan ninyo si Bato. Pakinggan ninyo kay Bato. Nagbanta si Bato, mga kababayan, na magpapaimbestiga daw siya sa Senado dahil sa nangyari na nandito daw sa Pilipinas, sa Pasay, ang mga ICC investigator at tinatakot daw ang mga retired police personnel para paaminin na si Bato ang nasa ulo ng tukhang-tukhang ni Digong. Eto, mga kababayan. Panoorin ninyo, ha? Senator Bato de la Rosa accuses pro-person. In a statement on Friday, May 23, De La Rosa claims that some retired officers of the Philippine National Police are being forced to sign an affidavit that would incriminate him and former President Duterte. According to De La Rosa, the ICC has an ongoing mission in a hotel in Pasay City where the threat is supposedly happening. Because of this, De La Rosa says he will launch a Senate hearing regarding the matter. He adds that Filipinos who are traitors to the country's sovereignty will be held accountable. De La Rosa further says that they know the people involved in the incident. While he did not provide a definite date for when the probe would be launched, he states that it would begin once the 20th Congress opens in July. In the same statement, De La Rosa says that if President Bongbong Marcos is sincere about his previous remark that he is open to reconciling with the Dutertes, then it would be the perfect move to expel the ICC prosecutors from the country. Inquirer.net has asked both PNP and the ICC to comment on De La Rosa's disclosure, but they have yet to respond. Diba, mga kababayan? Narinig ninyo? Si Bato de la Rosa nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung ano ang banta niya? Magpapaimbestiga daw siya sa Senado dahil meron daw siyang mga intelligence na nakakarinig, nakakasagap ng radar na ang mga ICC investigator daw nasa Pasay naka-hotel. Ngayon, pinapatawag daw ng mga ICC investigator itong mga retired policemen or police personnel at tinatakot daw nitong mga ICC investigator na paaminin na si Bato, si Digong ang nasa likod ng war on drugs. Totoo naman talaga na sila. Alangan naman si Tarpulano ang nasa likod ng war on drugs. Alangan naman si Kent Garcia ang nagpatukhang. Wala naman akong posisyon sa gobyerno. Sino ba ang PNP chief noon, Bato? Di ba ikaw? Sino ba ang presidente noon ng war on drugs? Di ba si Digong? Baka nakalimutan ninyo sinabi ni Digong, either illegal or legal, akin yan. Yan si Bato. Ayan, nakaupo. Senador. Miyembro ng death squad yan. Anong sabi ni Bato? Ex-man. Mamatay man. Hindi ako miyembro ng DDS na yan. Parang tanggihan na yata kayong dalawa. Ako, pumatay? Yes. 6 or 7. Every drug din sa Davao may pinapatay. Ako mismo bumaril. Ngunit, nung pagbaril ko, may natamaan 2 sibilyan nagluluto. Putang ina, ako ang nag-utos, either legal or illegal, akin yan. I am Rodrigo Roa Duterte. Ako, umatay? Yes, ako. 6 or 7. Marami. Yes, papuntahin ninyo yung ICC because with you, guilt is personal. Do you think I can accumulate 5 billion? Ay, Diyos ko, mga kababayan. Ganun naman talagang sabi ni Digong. Ako, nag-utos, patayin yan. Si Sarah, yan si Inday. Kung sa akin, patayin nyo yan. Si Inday, bakit buhay pa yan? Patayin nyo na yan.
Di ba totoo naman? Ah, alam naman ba to? Sasabihin ng mga retired police na si BBM ang nag-utos sa war on drugs, mismong si Digong inamin ikaw lang yung tumatanggi. Tapos ngayon magpapa-interview, ano-ano ka dyan sa Senado na magpa-imbestiga ka kasi pumasok na ICC investigator sa Pasay. Putang ina. Hindi. Putang ina talaga. Huwag mong subukan masira ang bagang mo. Ito, panoorin ninyo ha. Mga kababayan, wait lang, i-check ko lang dito sa cellphone ko kay parang wait lang, i-check. Ito ha, si Digong, Digong Duterte. Inamin ang sandamakmak. Sandamakmak. Ito kalimutan Putang ina. Kalimutan na. Duterte inamin ang DDS. Ito mga kababayan. Ito ba yan? Si Pangulo argumento ni Environment Secretary Gina Lopez. Hindi pala. Ito, inamin ni Duterte. Inamin ni Duterte sa Quadcom. So, mga kababayan, hindi nyo tumatanggi. Kahit pa sinong DDS, hindi nyo matanggi ito, mga kababayan. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, Nagalit tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Nagmura si Digong. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Ano ka, pulis? Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do not control my answer. Kung Your Honor. Please. Do not control my answer. Sasabihin na naman yan ni Digong. Mayor ako, piskal ako, presidente ako. Huwag kang magtanong sa akin ng yes or no. Kay hindi ka investigator. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, my goodness. Kaya inamin niya. Sandamakmak na pag-amin ni Digong na siya mismo, ito pa mga kababayan, Ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. yes, correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct. Yes. Correct. Very incorrect po, if I may say as a civilian. So, Oh, puta. Ina. Yes, correct. Yes, correct. Very correct. Oh. Nas ngayon ba to sabihin mo? Tinatakot ang mga retired police na paaminin. Si Digong na mismo. Ulitin ko sa inyo mga DDS na nood sa akin. Maputang ina ninyong lahat mga DDS ha. Ulitin ko sa inyo. Araw-araw ko kayo minura, hindi pa kayo magigising. Ulitin ko sa inyo. Anong sabi ni Digong? Anong sabi ni Digong dyan? Inutos niya na manlaban ang adik para may rason silang patayin ng pulis. Anong sabi ni Digong? Yes, correct. Very correct. Because guilt is personal. Inamin na ni Digong, di ba? Itong mga sinabi ni Digong dito sa Quad Committee hearing sa Kongreso, sa Quadcom, sa pangunguna ni Barbers, at nito sa Senado, sa pangunguna ni Larissa Hontiveros.
Yan ang isa sa ipinasang ebidensya sa ICC. Doon na yung 8,500 plus pages na written documents at 16 hours, over 16 hours, video, audio, recording, or video footage na ipinasa. Lahat ng pag-aamin ni Digong doon, yes, correct, very correct. Talagang hindi siya makakalaya. Ulitin ko sa inyo mga kababayan, yung matanda sa Isabela nagnakaw ng mangga na kulong. Si Digong pa kaya pumatay ng 30,000? Mangga nga lang nakulong na. Ito pa kaya buhay ng tao. Mangrip ka nga lang, kulong ka na. Kahit nga umiyot ka ng baboy, nakukulong ka. Yung aso, buhusan mo ng init tubig o lasunin mo, nakukulong ka. Ito pa, tao. Pinatay 30,000. Ako ang nag-utos niyan. Illegal or illegal akin yan. Nabihin, makalaya pa? Yes. Very correct. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabi ng laban. Correct. Correct. Para Ito sa ma-minimize stress. very incorrect po, Yes. I may say as a It's not civilian, sa alright. professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. tumaan Thank you for hindi putting ka it on the tumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, Ayan, yan na naman si Digong. Hindi ka dumaan pagka mayor, pagka prosecutor, presidente. Ako, alam ko. Ay, alam mo nga, ba't nakulong ka ngayon? Diba? Kaya mga kabayan, listen, learn. Hindi lahat ng edukado magaling. Yung iba, sa sobrang talino, baliw. Diba? Wala kang alam. Yes, very correct. Yung point of view mo, wala. Hindi ka dumaan pag prosecutor, abogado, mayor, presidente. Pero nakulong siya. Pagyabang mo pa, daan ka abogado, mayor, wala kang kasong naghahawakan noon. Ito mga DDS, nanood sa akin ngayon. Sabihin ninyo sa akin, anong kasong nahawakan ni Digong na naipanalo niya? DDS, comment. Comment. DDS, alam ko maraming DDS. Sa 4,500 nanood sa atin ngayon, sa oras ng alas 10, walang isa ni DDS dyan. Sabi ko nga sa inyo, magbigay kayo ng isang kasong hinawakan ni Digong na naipanalo niya. Pati kay Sara. Diba? Wala. DDS, comment. Kaso, hanawakan ni Digong at ni Sara. Comment nyo dyan kung meron. Wala, di ba? Negosyo nga lang, tanungin mo anong negosyo, wala rin eh. Yan ang pinakamalaking sakit ng mga DDS. Tanggol kayo ng tanggol. Pag sinasaksak ko kayo mga DDS, pupuntahan kayo ni Digong? Mga loyalista at kakamping na may mga kapatid o asawang DDS dyan, saksakin ninyo. Ngayon, pag nasugat yan dyan, huwag mo tulungan. Sabihin mo, tawagan mo kung sinong DDS na makatulong sa'yo nang sinaksak kita ngayon. Silaban ninyo. Kasi mayroon nagko-comment, Sir, yung asawa ko DDS, ako loyalista, ako kakamping. Silaban mo yung asawa mo, tignan natin kung may darating na Sara at Digong na tutulong dyan. Sabi nga ni Luistro, hindi daw registered yung law firm ni Sara eh. Wala daw permit. Ay, Diyos mio. Alam ko, DDS ako noon. Yes, very correct. Yes, ang gigil, ang lolo nyo. Parang nasa wrong turn.
Yung mukha ni Digong, oh, gigil na gigil. Sabi ni Risa Hontiveros, kainin ko tong mic. Sabi niya, ganito, ganin. Ganin. Ay, naging Amy Marcos bigla. Amy kasi. Amy. Oh, yan. Oh, sabi ni Risa, kainin ko tong mic. Sabi naman ni Digong, ganun. Amy Marcos. Kaya pala mahal na mahal ni Amy si Digong. Parehas na baba. Yeah. Sabi ni Digong, ganyan. Ganyan. Alam mo, kahit anong gigil ni Digong, nakulong pa rin. Alam nyo na ha, sinabi mismo ng abogado ni Digong na si Nicholas Kaufman hindi na pwedeng makauwi, nahihirapan. Ang taging magpapauwi lang kay Digong ay yung nasa palasyo daw sa Manila na nakaupo sa kanyang palas. Na yung nagtapon kay Digong sa dahig. Sino ba yun? Nasa palasyo nakaupo sa palas? Si Lisa? Si BBM? Ngayon, walang gilit na mangyari. Walang gilit. Walang gilit. Sabi ko nga sa inyo, magbunyi. Diba sa aeroplano? Diba gaganon? Over the life vest is over your seat and your bag is over the overhead bins. Tapos you can put the oxygen and then you suot the life vest and then you use the mask. Bago mo gamitin yung mask, ikaw muna una. Kasi pag iuna mo yung katabi mo, mabaho hininga, maaamoy mo lahat. Di ba? Parang pinita na to course. Yung bago mo makuha yung life vest. Your life vest is under your seat. You can put your luggage in the overhead bins. Yeah, Pag hindi ka pumalakpak, hindi lulubo yung life vest. Bago mo kunan yung life vest, Papalakpak. under your seat. You can get your oxygen. You can put the magkaroon ng sa eroplano. Pero bago ka mulong sa iba, unahin mong bugahan para maamoy mo ang hininga niya.